Okay, karon mag-focus sa Old Testament po. Okay, a lot of things to learn about this first message. Okay, so the first na topic, okay, about uh, sa hulog sa Ginoo. Okay, the first shepherd, okay, was Abel. Ang unang magbalantay sa karnero was Abel. It's not Abel, but long A yan. So long A sounds A. So the first shepherd again was Abel. And then this is found in Genesis chapter 4 verse 2 to 3. Later she gave birth Eve birth to his brother, and named him Abel. Kaya una man na tao si Cain or Cain. And then they grow up, nagtubo na sila, dako na sila si Abel o si Cain. And Abel became a shepherd. Pag dako mo ni Abel, nahimo siya magbalantay sa karnero, while Cain cultivated the ground. So si Cain was a farmer cultivating the ground. So lain-lain sila og trabaho. When it was time for the harvest, Cain presented some of his crops as a gift to the Lord. So pag-harvest na, pagdako na sa ilang mga gipang trabaho, ilang mga bluhaton, matud pa, naghatag sila sa Ginoo. So we can see this verse, this scripture, nga diin, kung mag-harvest kita sa panalangin, maghatag kita bayis Ginoo, kay He is our everything. Dili ta maka baton og panalangin kung wala ang Ginoo. The strength, the life, the wisdom of doing things is from the Lord, and we need to give God His share. And He really asks His share. Hallelujah. So matod pa din nga pag-abot na sa harvest, si Cain po naghatag po siya some of his crops as a gift to the Lord. Now, Abel means breath. Ang ibig sabihin ng Abel is gininhawa. Okay, breath. Okay. So let's move on to the next slide. And in verse 4 to 5 in Genesis chapter 4, Abel also brought a gift, the first portions of the firstborn lambs from his flock. So naghatag si Juan. Ang unang naghatag si Abel, o si Cain. O si Cain ang unang naghatag. And then, ang sunod naghatag si Abel. Unya ang gihatag daw ni Abel the best portions of the firstborn lambs from his flock. Kung unsa iyang trabaho mo po giwan, pero si Lord God is requiring the burnt offering manggod. So matod pa din the best portion of the firstborn lambs was from his flock. The Lord accepted Abel and his gift. So duha ang naghatag ang magsuon. Pero ang gidawat ra ng Lord nga halad is kang Abel ra. But he did not accept Cain and his gift. So, dili lang ang offering, ang dawat doon sa ginupati ang offerer. Because ang offerer, una gid na concern ni Lord, second lang ng offering. So, kalaro kay sanan, wala daw dawat ang Ginoo ang offering ni Cain. So, ay mga offering, dili dawat to ni Lord. This made Cain very angry and he looked dejected. Okay, so nasuko si Cain kay wala gawatan ni Lord ang iyang halad. Okay, next slide. So the first best offerer was Abel. Ang una jud nga best offerer, nag-offer gid sa the best for the Lord, was Abel. Sa tanang mga hayop ni Abel, ang gipili jud niya ang the best. Itsura, ang body, o katuging best kay kung sa iyang type, gihatag niya ang the best. So again, the second best, the first shepherd was Abel, and the first best offerer was Abel. The firstborn offerer of a lamb was Abel. Ang una naghatag og firstborn. Ang una naghatag og firstborn si Abel pod. Okay, firstborn offer nga kuan gid siya kanang the best gid siya. So again, ani nga scripture daghan first ani. Okay, the firstborn offer sa lamb si Abel. The first best offer was Abel gihapon, the first shepherd. Now, kung atong tan-awon, okay, next backward daw kuno ta. Okay. Backward sa dagajot.
Okay? So, si Cain, naghatag po sa iyang gift ngadto si Ginoo pero wala gidawat ni Lord. Let's move on to the next slide. Sige pa. Okay, so the first accepted offer, ang una po nga gidawat nga offer si Abel. Daghan kay first ani ato makita because our topic is about the first. Ang unang gidawat nga halad, matud pa, o naghalad mao si Abel. That is the fourth day na siya, nasayo pong number. The third. The first who got angry to God, ang unang nasuko sa Ginoo si Cain. Ang unang nakaakog suko si Ginoo mao si Cain. In Genesis chapter 4 verse 6, why are you so angry? The Lord asked Cain, why do you look so dejected? Ingon si Lord, nganong mang lahi man, nasuko man ka, nganong lahi man imong hitsura? So nakikistorya si Lord, kang Cain, o nakita ni Lord nga nasuko si Cain, kay wata sa Ginoo ang iyang halad. So again, ang unang nasuko sa Ginoo, dili ang angels, based itong wala ni isa, ang unang nasuko, nitubag sa Ginoo, nasuko si Cain. Okay, now let's move on to the next slide. Okay, so the first murderer also was Cain. Ang first murderer, ang unang nakapatay og tao, nagsuon pagid niya, was Cain. Kan first. So Genesis chapter 4 verse 8, one day Cain suggested to his brother, let's go out into the fields. And while they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. So, naay mga tao nga diin, naay mga suggestions, pero ang motive is bad. Abi nagbakig-banding-banding nga suggestion. Abi mo atay na to maayo to nga suggestion. Bisan pag maayo nga suggestion, kung wrong ang motive, maayo ang gisulti, maayo ang gitrabaho kuno, pero ang wrong motive, di gyapon siya maayo ato ba mas Ginoo. So nagsuggest si Cain nga mga tutay o mga tuta sa uma. Sa dito na sila sa uma, gipatay dayon ni Cain si Abel. Unsay reason nga nung gipatay? Sa offering lang sa jealousy and envy. Ang selos ug ang envy. Nagsilos siya og nasuya ng irang halad ni Cain o ni Abel mo ay gidawat sa Ginoo. So kanatanawa, if Satan was able to succeed kang Iba nga nakasala si Iba, dito man nagsugod ang sala. Dito nagsugod nga naanay hugaw, polluted na ang tanan. Holy man unta, sawa pa nakasala. Sawa pa nakasala ang tao na holiness, na righteousness. Na ipagkabalaan, na limpyo. Pero sa din nagsugod, sala si Adan o si Iba, nagsugod na ang pollution. Nagsugod na ang filthiness, ang uncleanness, ang pagkahugaw. So, sinitabo, hugaw na ang huna-huna ni Cain, kay gihugawan po sa iyawa, and then, matod pa, kung ang tao magamit sa iyawa, di na siya mag-mind, o igsuon ba mo papa, ba na niya, mama, di na siya mag-mind. Wala man ko'y affection ang iyawa, wala siya pagbatik maayo. Pulos lang siya revenge, pulos lang siya kasuko. So, ang tao nga pulos revenge, pulos kasuko, pulos negatibo, wala gina siya maayong pagbati, wala siya love. Ang tao walay love, posible gid siyang musakit sa uban. Nga na siya. So, Cain means smith or smear. So, kung tanaw ni mong smith or smear, pari-pariha ra sila. Okay, again, ang meaning nga Abel is breath, gininhawa. And then, ang meaning sa Cain means smith and smear. Let's move on to the next slide. Okay, smith meaning, ang naon na ni a worker in metal. So, magtrabaho metal. So, muna nga panguan, pang-welding, panguan din ha. So, muna, gawas na si Cain farmer, isa niya nga, ang pasabot sa ingalan is, magtrabaho gid sa mga metal. O, tanan nga mga metal works, ilan na sa linya ni kuan o mga farming. Ang raising livestock, isa kang
Abel. So, a worker in metals, magtrabaho sa mga metals. Blacksmith, di ba? Kasagara sa mga worker of metals, blacksmith siya. So, maker often used in combination gunsmith and tunesmith. So, kung imo tan-aw din naagya po connection sa pusil. Kaya ang pusil, metal man gyapon. So tan-aw nimo kung dili nimo ko ano ang iyang kutihon ang unsay meaning sa ingalan. Mura lang kainda na siya. Pero na ay pasabot deeper pa di ay. Ang tanan mo gamit og pusil, ang tanan mo gamit og sa blacksmith, ang tanan mo gamit og metal. Katod pa diha na kang kain. Okay. So next slide. Okay. A worker in metals, ang manataan na erase. So according to the first Webster Dictionary. Now, the first shepherdess, ang unang magbalantay sa karniro nga babae was Rachel. Okay, Rachel. Okay, dili siya si Raquel. Okay, Genesis chapter 29 verse 9. Jacob was still talking with them when Rachel arrived with her father's flock, for she was a shepherd. Okay, mo man yung panahon na nga si Jacob ni laya sa ilang panimalay tungod sa conflict nila ni Esau. And then, nganong pa, ang nagsuggest nga ipalayas si Rebecca kay kung dili ito may nga ito magpatay man ang mag-twins. So niabot siya dito sa balay dapit sa iyang uncle nga si Laban. And then matud pa samtang si Jacob nga nag-istorya sa mga tao nga tagbo dito. When Rachel arrived, abot ni Rachel with her father's flock. Si Rachel, magbalantay sa karniro, siya'y nagbantay sa karniro sa iyang papa. Naamantay siya mga maguwang. Kaya gipadayan lang ni Lord ani, nga scripture, nga naagi mga alagad sa Ginoong babae, nga kaya magbantay karniro. Kaya ang shepherding, ang pastoring. Padahig sa Ginoo. Dili lang sa pastoring, shepherding, pagpastor, pagbantay sa karniro, mga katawan, kundi sa judging mo abot taon niya anak. So, niabot si Rachel, nagdala sa mga hayop sa iyang papa, kaya siya usa ka magbalantay sa karniro. So, even in the Old Testament, sabtan na nato nga naagi alagad si Ginoo nga shepherd, nga babae. Pero ang big issue nas uban, wa pa na kunsari si Espiritu Santo, unsa ipasabot di ay anak. Big issue na. Manang uban, daghan kay di mamati. Kung babae magwali, daghan di mamati. Pero si Lord nalipay sa mga babae gigamit si Ginoo. Even in the Old Testament, God told us that He chose a shepherdess. And that is Rachel. Okay, Rachel. So let's move on to the next one. Okay. So the first kiss, wala po yung first kiss. Ang una nga, halok. Genesis chapter 29 verse 11 to 12. Then Jacob kissed Rachel, and he wept aloud. He explained to Rachel that he was her cousin on her father's side, the son of her aunt Rebecca. So Rachel quickly ran and told her father Laban. So, dili ni kiss as lover. Kiss ni siya nga, kana bang inigsuon. Brotherly kiss, sisterly kiss, dili as a lover. Kaya dili sila lover ani. Isip parente. Pagbati, kiss nga na, pagbati ka na bang, nihangup ka. Nangup ka nga kiss. Hangup nga kiss, dili kay malicious nga kiss. So, first time nilang kita, isip igagaw. Magpinsan matud pa sa Tagalog. So kung wala pa na trouble ang palimalay ni Jacob, matud pa, dili sila magkita mag-agaw. Na mga panahon nga atong mga igagaw, ana ato makita, tigulang na. Ang apait yun, ana na makita kung na'y mamatay. Di ba? Kasagara, ana na magtipok ang mga parente kung naay mamatay. Okay, so the first kiss is in Genesis chapter 29 verse 11 to
12, then Jacob kissed Rachel and he wept aloud. So, pakita na to si Jacob nga, affectionate siya. Ha? Kuan siya, malumuoy ang kasing-kasing. Perting hilak niya sa kalipay nga nagkita ragid siya sa iyang igagaw siyang parinti. Ug explain niya kang Rachel nga agaw siya matud pa sa father side ni matud pa kay siya ang anak sa iyang auntie nga si Rebecca ug si Rachel perting dagan siyang papag-report ang balita ni Jacob nga parinti ra sila ug naay parinti ni abot. Okay. So nga na no nga the first kiss that was written in the Bible, it was a kiss of love and affection. Dili siya malicious nga kiss. Let's move on to the next one. Okay. Wala naman siguro. Wala na, no? Okay. Okay, the next one about kiss, wala na pass. Okay. Let's move on to 1 Chronicles chapter 25 verse 1. 1 Chronicles 25. First Chronicles 25 verse 1. Then David and the army commanders then appointed men from the families of Asaph, Heman, and Jeduthun to proclaim God's messages to the accompaniment of lyres, harps, and cymbals. Here is a list of their names and their work. So, ang first nga musicians, ang unang manugdugay, mga gahawid o mga instrumento, is appointed by David o matod pa sa mga army commanders. Okay. So, isa pa to di, kinsa nga pamilya kang Asaph or Asaph, pamilya ni Heman o pamilya ni Jeduthun para i-proclaim ang message ato the accompaniment of lyre. So, naimensahe po ang mga awit o matod pa gikuanan po sa mga tulunggon. So, unsa man ang ilang mga musical instruments ito sa Old Testament? Lyres or lira, harp, alpa, and cymbals. Ang cymbals karon equivalent to drums. Here is a list of their names and their work. So the first musician, diri na sa Chronicles, layo na siya. Chapter 25. And then, mo jump na yun ta sa chapter, verse 6 to 8. Okay, mga names naman to din ang before now. Chapter, verse 6 to 8. All these men were under the direction of their fathers as they made music at the house of the Lord. So, katong musicians, ang ilang kunong director, ang ilang mga papa. Ang ilang director, tig lead. Ang ilang papa kang Asaph, kang Heman, o Jeduthun. Their responsibilities including the play of cymbals, harps, and lyres at the house of God. Ang ilang responsibilidad kuno, ang ilang trabaho, magtugtog sa mga cymbals, alpa o lira sa balay sa Ginoo. Kinsa ilang director, ilang papa. Asaph, Jeduthun, and Heman reported directly to the king. Mo report sila sa king. And the king here also not only refers to David, but it also represents the King of Kings and the Lord of Lords. So, ingana, sa balay sa Ginoo sila manugtog. Okay, so the first musicians is during the time of David, because David was a musician too. Musikiro man si David. Ang expertise ni David is harp, alpa. Okay, harp. Okay, let's move on to the next verse. They and their families were all trained in making music before the Lord, and each of them, 288 in all, was an accomplished musician. Sila kuno ug ang ilang pamilya gitrain pag-ayo sa music para sa Ginoo. So godly music. Do you think malipay si Lord nga mga musicians and singers ganang kung kanta dito sa Birdly? So God is a God of purity and holiness. He is not pleased to mix
nga i-mix na to ang godly ug ungodly. Diyos nun o dili Diyos nun. So malipay si Lord sa mga musicians and singers nga purely they love the godly songs, the Christian songs. And they use the musical instruments for the glory of the Lord. Nga na siya. Sa nga, grabe sa na pastora. Sige, I'm just telling the truth. Based in the scripture. Okay. Okay, extreme na kaayo. So, tanong na itong extreme. Oh. So, sa 288 sila, perting daghana. Imagine, isa ba sila panimpapot. So, dako jud kaayo. O, dako jud ka ilang stage. Dako jud kaayo. Kaya nga 288 good. Oh, di ba igon na to diri? 100 naman ni kapin kung 100 na kapin. So, dako paani ang ilang area. Kaya isa raman ilang simbahan. Oh, napa-instrumento. Oh. Nga naman isa man na si Bad. That represents isa ang worship na to nga gathering dito sa langit. Hello. So, nga na siya. Sa 288 silang tanan. Mga accomplished musician trained for making music before the Lord. So, nga magpatudlo jud ta, magpakuan jud ta, we have to know the qualifications of the Lord. Because God has a qualification. Kaya naman gali qualification diri sa kalibutan. So, nga na. Now, let's move to the next verse. The musicians were appointed to their term of service by means of sacred lots without regard to whether they are young or old, teacher or student. So, mga musikiro kuno, i-appoint sila sa ilang term of service. Na sa ilang term of service, kanus sa ilang mo duty. Kung sa ilang, kanus sa mo servisyo. By means of sacred lots. Na agi mga sagrado ng mga tulumanon ang ilang pagabuhaton. Mga spiritual preparation sa atong time karon. Na before magsugod, physically, emotionally, mentally, and spiritually ready. Ang problema usahay, sakit sa musicians and singer worship team or music team is moabot na inig simba, inig praise and worship na. Do you think malipay si Lord ka, anak? Dili. Kaya sa madayin mo, anak na ka maabot kung tingtugtog na nimo. Hindi masok, malipay si Lord, anak. Mo na sakit. Gamay ray mga musicians and singers or worship team or music team na nakasabot sa responsibility. Ito, there is a time that we have to render before the Lord according to Him, not according to our lacks. Atong sabton, ang kagustuhan sa Ginoo ay matuma dili ang atong gusto. Yes. So, ang will man ni Lord akong giupi. Nya will ka na ni Lord nga nagdugay-dugay jud ka. Nya sige ra kag atupang sa cellphone nimo, sige ra kag chat-chat din na. And this is heavy. Sakit ni siya, pero this is reality. Yes. Sa grabe po si pastora, mo man tinuod po. Muni tinuod. Ito. Ayog ka suko kung maigo ka sa pulong. Ito pa si, masakitan ka sa pulong sa Ginoo, masakit ang impyerno. May nga na mawitikan ka sa pulong sa Ginoo. Mawitikan ka sa alaga sino kay, kumitikan na ta ni Lord. Kung si Lord ay mawitik na ko. Nato. Kung sa may na lang ang alaga sa Ginoo makawitik na to. Kung Ginoo na mawitik na to. Wa na dyan nada. Sakto dili. Yes. Sometimes because of to, there's a way that seems right to a man, but the end thereof is destruction or death. Naigiisip na to nga, okay raman kay, naman tas grasya. Wala ginas grasya. Ayok abusay ang grasya sa Ginoo. So, the musicians were appointed to their term of sacred service, of sacred. Let's see the ASB in this. And they cast lots for their duties. So naa sila'y ripa-ripakin sa mag-duty anak. Kaya daghan man sila. Small and great, teacher and pupil alike. So, sagol sila. Mga dagko na, mga teacher or pupil or katong tigulang na o patayon pa. Okay. Naa sila yung mga responsibility, gimix sila. So, murag, sa uban yung sa nga,
team A, B, or C? Team 1, 2, 3. O, ang team karon ng tugtog. Hopefully, dili maitim. Hallelujah. So, nga na. Okay, let's move on to the verse 9. Tanaw na to. So, the first lot fell to Asaph to Joseph. The second to Gedaliah, to him and his brothers and his sons, 12. Okay. So, ang una kuno nga naripahan, nga magkanta, magtugtog, si Asaph, patod pa, paingon ka, Joseph. Ang second si Gedaliah. So, na-ripa, sa ato pa scheduling. Sa ila, ripa-ripahon o kinsay, utugtog anak. Okay. So, again, the first musician was in the First Chronicles. In the book of First Chronicles chapter 25. Okay. Now, let's move on to Genesis chapter 16 verse 11 to 12. Genesis 16 verse 11 to 12. And the angel of the Lord said to her, Behold, you are pregnant and shall bear a son. And you shall call his name Ismael, because the Lord has listened to your affliction. So si Hagar is giingnan ni Lord, giingnan sa angel sa Lord. Sa, ikaw buntis ka. Kasi ni Papa, sa pagbuntis ni Hagar, si Abraham. Hagar is an Egyptian na helper ni Sarah. Umato ba buntis ka o mga nakaglaki? O nganlan nimo ang imong anak na Ismael because the Lord has listened to your affliction. So the first person nga giname before his birth. Unang person nga gitagaag ngalan sa wala pa siya na tao was Ismael. Ang una nga tao nga gitagaan na siya ngalan sa wala pa siya na tao si Ismael. Ang uban ato ngalan sa Bible wala gipanganli before the birth. Gibuntis pa, buntis pa si Hagar. Gitnganlan na ang iyang anak o Ismael. So sa pasabot anak gud karon na ay ba niya buntis pa gibuntis pa ang baby na anay ngalan gikuan sa papag mama. Or wala pa gani na buntis na anay ngalan kung mga kaanak. So the first person named before his birth was Ismael. Ang una nga kining unsa tawag ana tao nga gitagaan na siya ngalan before sa na tao was Ismael. Okay, let's now go to verse 12. He shall be a wild donkey of a man, his hand against everyone and everyone's hand against him, and he shall dwell over against all his kinsmen. Okay, let's see the NLT on that. This son of yours will be a wild man, as untamed as wild donkeys. He will raise his fist against everyone, and everyone will be against him. Yes, he will live in open hostility against all his relatives. So, gisaysay na, ipadayag na sa Lord sa mama ni Ismael, na ngayong anak, bamis, wild. Mag-wild yun. Dili siya, gentle. Dili gentle. Ga-wild gid siya. Untamed as wild donkey. Ang inkaya kuno dili kuno pantun. Di mabangbang. So gipadayag na. The first person nga diin matud pa nga gipadayag na unsa siya kaklase nga tao was Ismael also. The first person nga ang iyang attitude, character, behavior is gipadayag na before his birth was Ismael. Ipadayag ang characteristics niya, ang iyang kinaiyahan, ang iyang pagkatao, unsa klase siya. So naadyo ikuan niya, dili kuno siya gentle, palaaway gid siya. Palaaway. Dili kuno siya tame, dili siya mapantun. Kuan gid siya, lain gid siya, wild gid siya. Unya he will raise his fist against everyone. Manuntok daw siya, manumbag. Verse 12. Manuntok or manumbag. So na kuno'y anak gyud nga manuntok or manumbag. And everyone will be against him. Okay, palaaway man siya, manuntok man siya, ang tanan dili ganahan niya. Siya po dili ganahan sa tanan. Yes, he will live in open hostility against all his relatives. So magpuyo na kuno siya nga permi kuno
na ay kaaway. Ang iyang kaaway, iya ra pong parente. Awayon maganya parente, kada ba dili parente. So nakitaoy nga na, nga pala away. Bisan iyang parente, ang pamilya, iyang awayon. Kay pala away gid siya. So kung kinsa na nga pala away, nga isog ka, proud pa sa iyang kinaiyang palaaway, o kung babae ka, Ismaila ka. Kung laki ka, wala kang si Ismael. So gipadayag na ni Lord kang Hagar, unsay kinaiya sa iyang anak. Unsay ngalan sa iyang anak? Unsay kinaiya sa iyang anak. Na naadyo kunoy anak nga manuntukay. Kadaliho gamay rang bikil, manuntok dayon. Kinsa daw kuno na kinaiya? Asa na nagikan? Kinsa origin anak? Si Ismael. Gamay rang bikil, manuntok dayon, manumbag dayon, mangaway dayon. Kang Ismael na. The first nga manuntukay, palaaway. Si Ismael. So, nga na igsuono nga, about our topic is about the first. Okay. So, let's have the verse 13. So thereafter, Hagar used another name to refer to the Lord who had spoken to her. She said, "You are the God who sees me." She also said, "Have I truly seen the one who sees me?" Ingon si Hagar, "Ako ba nakakita gayud sa nakakita nako?" So bisan tuod og si Hagar is an Egyptian, pero she was lucky that God was able to talk to her because of Abraham. Hello? Sa tanang Egyptian, si Hagar, gipag-istoryahan sa Ginoo. Ano man, tungod kay kang Abraham. Because of Abraham. Okay. So the first nga, kaning person nga ginganlan sa before his birth was Ismael, and the first person nga ga-reveal ang iyang kinaiya nga daotan si Ismael. Okay. Now let's move on to Genesis 31 verse 19. Genesis 31 verse 19. At the time they left, paglakaw na nila ni Jacob, nilang Rachel, kay hawa na sila dito sa Laban, dito sa Haran. Laban was some distance away, shearing his sheep. Rachel stole her father's household idols and took them with her. Diba nang hawa, namalhin naman sila, naghawa na silang Jacob, o pamilya si Rachel o si Leah, itong mga anak niya, nagbiya nito sa dapit ni Laban ngayong angkol. Unya, layo-layo na jud kuno si Laban, matud pa sa iyang anak nga si Rachel o kuan, nagbakas naman sila, nag-journey naman sila, kay si Laban kuno nang tupipas iyang mga karnero. Kung sa gibuhat ni Rachel, gikawat niya ang household idols. O sa ato pa, Diyos. Sa ato pa makita gini mo, nga gitaong sa to, ang iyang pagsabot sa kuan sa Ginoo is sa naara gyud sa Diyos. Ang iyang kuan ni Rachel nga panalanginan siya sa Ginoo, pinagi sa Diyos. So gidala niyang household idols sa iyang papa. Umatod pa, kining unsay tawag ani, nahimutong gubot kay pagkabalo ni Laban nga wala na yung household idols, nasuko kay si Laban. Unya, si Rachel iya ni gitaguan dito sa ilalom dito sa wala di makita sa iyang papa. Okay, so again, ang unang babae nga nangawat, the first woman, thief. Ang unang babae nga nangawat si Rachel. Unya ang iya pa yung gikawat. Why? Nada. Diyos. Kaya nga nung magikawat niya, valuable tos iya ha. Bililhon tos iya ha. Bililhon to. Sa naa kita o naghatag o bili o Diyos. Again, the first woman who steal, matod pa, si Rachel. Ang iyang gikawat,
Household idols. So, dili lang isa ka buok. Household idols, daghan. Sa ato ba, murag ihurot niya. Kaya naman, abi niya nga, panalanginan siya sa Ginoo. Kaya tungkol ato. Let's move on to the next verse. Kita na ito na sa istorya ni. Jacob outwitted Laban the Aramean, for they set out secretly and never told Laban they were living. Wala day kuno kabalo si Laban nga mangbiya na sila. Oh, matod pa. Silang Jacob ni sikreto og hinay-hinay og biya. Oh, wala sila nasaba ni Laban. Kay may mong kalaban si Laban kung ilang pananghiran. Okay, next verse. So Jacob took all his possessions with him and crossed the Euphrates River, heading to for the hill country of Gilead. Sumuto, dalagin ni Jacob ang iyang mga kabtangan kung gitablok sila sa Euphrates River. Iadto sila sa buntod sa lungsod sa kanang nasod sa Gilead. Next verse. 3 days later, Laban was told that Jacob had fled. Oh. Tulo pa kaadlaw anak pagkabalo si Laban nga wala na si Jacob. Kaya dito po lagi siya nag-alot sa imong karniro. Nabisi po siya. Okay, speaking of alot sa karniro, di ba kita na mo mga karniro nga kain kita na kay bulingit. O naama diyan na itong dadaan na itong building, na ito ka karniro. Bulingit is tanin. So, kinanglan siya alutan. Na mga panahon nga na ay pag-alot gani na iikuha sa atua, na i-remove sa atua, sharing time. Oh. Kuhaan ta sa angay kuhaon nga dili maayos atong kinabuhi. Hello. Naagi i-remove nila sa atua. Nga bisan pag-asit to nimo imutuhang kuan pero kinanglan kuhaon na ni Lord. Sharing pag-alutan ta ni Lord. Karon dili na bugat. Di ba bugat baya ang kuan kung atong dili na alutan niya lahi itsura. Okay, next move on to the next verse. So he gathered a group of his relatives and set out in hot pursuit. So nalagot si Laban. Sa ali ibang to ni mga paninti nga apason sila. He caught up with Jacob 7 days and later in the hill country of Gilead. So wala pag-abot nila ni Jacob sa Gilead, wala pa din sila ni kuan ni pundo sa silang to. 7 days pa naapsa ni Laban. 3 days man to nakabantay siya wala na. So na apsa nila dito sa hill country sa Gilead 7 days na. Next verse. But the previous night, God had appeared to Laban the Aramean in a dream and told him, I'm warning you, leave Jacob alone. Suko maka si Laban sa ang iyang pag-umangkon nga si Jacob. Siya suko ka siya, kagibiyaan siya niya, iyang anak, mga apo. Na mga panahon nga gusto na to nga mag-uban ng kita forever sa itong pamilya. Di ba? Really ang ginusugot. Hello? Gusto na ito mag-ipon na kita, mag-ipon na ta, kapamilya kita, kabubuton pas Ginoo. Nga sige na mag-ipon. So sa to, nagpadamgo si Lord kang Laban. Giingon sa damgo, uy, Laban, biyain na pasagdi na si Jacob. Ayaw nag-apasa. Sa to, kanang mulakaw nga kuan, ay nag-apasa. Aron nga, kuan na silang ilaha. Stand firm na silang ilaha. Okay, next verse. Okay. Laban caught up with Jacob as he was camped in the hill country of Gilead, and he set up his camp not far from Jacob's. So, nasakpan man gid ni Laban si Jacob. Unya na, kuan pud siya, nagkampo pud siya. Palayo-layo ni Jacob. Next verse. What do you mean by stealing away like this? Laban demanded. How dare you drag my daughters away like prisoners of war? Suko si Laban, kang Jacob siya nga. Nga naman gikawatan mong kunimo nga ning klase nga pagkawat.
Sa nga naman imo mang gipang bitbit ang akong mga anak ka babae, murag mga piniriso. So sa ko ni pasabot ani. Na ay mga papa nga dili ka move on kung biyaag anak o apo. Dami makarelate nito. Hello? Dami makarelate nito. Ingon si Lord, leave Jacob alone. Pasag din na si Jacob. Ay nag-apasa. Giapas man gid niya. Di ba giapas na insa ay nag-apasa. Giapas gid niya tubos ka suko. O kamingaw sa apog anak. Suko-suko lang na siya, pero suko gid ito. Eh siya nga naman gikawatan ko nimo. Nganong imo man gipang bitbit gipang dala akong mga anak, nga babae, murag mga piniriso. Next verse. Why did you slip away secretly? Why did you steal away? And why didn't you say you wanted to live? I would have given you a farewell feast with singing and music accompanied by tambourines and harps. Istorya he. Yung si Jacob, yung si Laban, yung angkol. Siya nga nung nagsikritong magkag biya. Ug nangawat pa jud ka. Uni nga naman, gusto gid nimo nga mo biya. Ito pa, kay kung nananghit pa ka, magpa-farewell party pa nung tata. Napay pista, magpista ta. Ang sa Bisaya, ang sa later, ana? Despedida party. Siya, unya, napay singing and music accompanied with tambourines and harps. So, ingan na. Di ba na ay mga ito, ipag-istorya na to, pero layo na sa, istorya ta, pero layo sa dughan. Layo sa tinuod. Istorya he. Okay, next verse. Why didn't you let me kiss my daughters and grandchildren and tell them goodbye? You have acted very forced. Nigawas lang yun. Ganun nasuko siya. Kaya gimingaw sa iyang mga anak o mga apo. Hello? So, nag-mix ang emotion. Kalagot o kamingaw. Lagot o kamingaw. Ang nabuthan si Jacob. And siya nga, anong wala mong kunin mo tuguting makahalok sa akong mga anak o mga apo? Kung mo kaingon nga, sige, babay na. You have acted very foolishly. Sa mura jud kag buang. So, gi-accuse pa siya buang. May mga panahon nga, gi-accuse tag buang, pero ang nasulti na yung buang. Sakto, dili. Hello? Di ba? Gi-accuse tang buang, pero ang nasulti, mura man ay buang. So, ang first nga nakasulti buang kang Jacob, irang uyuan. So, dili ka surprised because our topic is about the first and a lot of things we discussed about a while ago when we started this topic. Siya, ang unang nakasulti buang kang Jacob, irang angkor. So, dili na to ikasakit nga. Ato ang parinti makaingon sa ato. Sakit ka pulong. Okay, that is a determiner of the kind of heart. Ikatunaw ba na nimong supulungan? Matunaw ba ka anak? Malain na ba ka anak? Maguba na ba inyong relationship? Next verse. I could destroy you, but the God of your father appeared to me last night and warned me, leave Jacob alone. And so, pwede tagib kang birahan. Pero, ang Diyos sa imong papa, ni pakita man ako atong isang gabi, nagingon nga, pasagdi lang si Jacob. So, bisan tuod. So, kung ato makita, nga ang first, nga damgo, ang first nga gipadamgo sad sa Ginoo, matod pa diri sa kining in terms sa parinti si Laban because of Jacob. Siya warningan ko, gipasitan-an ko nga pasagdaan talang kuno ka. Okay, next verse. I can understand your feeling that you must go and your intense longing for your father's home. But why have you stolen my gods? Kada. So, ang iyang gibati, suko siya, bibiyaan siya mga anak o apo, unya ay kaduha, gikawat ang iyang mga Diyos-Diyos, mga imahin. And sa nakasabot ko,
Sa imong gibati nga kinahanglan mo at mo lakaw ka, mo biya na jud ka, kay gimingaw ka sa panimalay sa imong papa. Pero ngano man, gikawat man nimo ako mga Dios-Dios. So kuya ilang Dios makawat ang atong Ginoo kay manmantay sa mangawat ug nakablos mangawat. Hello? Why have you stolen my gods? Let's see the ASV on that. And now you have gone away because you long waited for your father's house. But why did you steal my gods? Ano man, gikawat nimo ako mga Dios-Dios. So naadi ay mangawat og Dios-Dios. Kung ambot kinsa nang nakapangawat og Dios-Dios. Duway kapalit. Hello? Hello? Wa may kapalit, mangawat na lang Dios-Dios. Ang katawag sa nini. Hello? So to, ang first nga nakapangawat nga babae, kinsa ito? Si Rachel. Unsa gikawat ni Rachel? Dios-Dios. Kinsa gikawatan niya? Iyang papa. So daghan maka-relate ana. Kung naay nangawat og Dios si papa, gikan na kang Rachel, ng espiritu. Okay, next verse. So wala na kamalay-malay si Jacob nga nakawat. So I rushed away because I was afraid. Jacob answered, I thought you would take your daughters from me by force. Siya, nagdali-dali ko kay basin og imong kwaon ng imong mga anak kanak ko ug imo chung kwaon shoot. So unsa ko hinungdan nga wa nanangid si Jacob? Kay basig dili tugutan ni Laban nadalpon iyang mga anak. Okay, next verse. But as for your gods, see if you can find them, and let the person who has taken them die. And if you find anything else that belongs to you, identify it before all these relatives of yours, and I will give it back. But Jacob did not know that Rachel had stolen the household god, idols. Kung siya kabalo siya nga, kung may tungkol si mga Diyos, din siya, kung ako ito makitaan, o kinsa man itong tawhana nga, kung ako mamatay, itong tawhana. Nakapanunglo, nakasultig, di maayo si Jacob siya. Kaya isa nangawat o tayo mong Diyos, na mamatay, itong tawhana itong nangawat si mong Diyos. And if you find anything else that belongs to isa, kung naa kay makitaan nga imuha sa among gibit-bit, identify it, isa kanang susihan lang o patod pa before all these relatives of ours kay rentira man ra. And I will give it back kay ako rin balik nimo. Honest by to say Jacob, di ba, sa atong study for how many weeks. But Jacob did not know that Rachel had stolen the household idols. Iwa man po siya kabalo nga asawa si Rachel, gikawat po na yung Diyos yung papa. Ngunit si Rachel, tanaw na itong sinitabo, next verse. Laban went first into Jacob's tent to search there, then into Leah's, and then tents of the two servant wives, but he found nothing. So, ipakita ni Laban, ang iyang Diyos. Ipakita ni Laban, ang unang gitanaw niya nga tulda kang Jacob. Hangtod kang Leah, dito sorry, hangtod ato mga tulda sa iyang duha ka servant, ng mga asawa, mga maids ng asawa, matod pa, but he found nothing. Finally, he went to Rachel's tent. Dito na siya kang Rachel, natulda ni Rachel. Next verse. But Rachel had taken the household idols and hidden them in her camel saddle. And now she was sitting on them. When Laban had thoroughly searched her tent without finding them, marupod si Rachel. Sa tulda man, nagpangita iyang papa, gibutang niya ang household gods ito sa kanang sadol sa kabayo. Kana bang, camel. Kana bang, dito ta mo, lingkod. Napaplastar imong lubot sa saddle. Ang sabi sa saddle, nakalimot ko saddle. Kana dito plastar imong lubot, o di ka mahagbong, dili magluhag-luhag imong lubot. So, si Rachel, kabalo man siya papa naglagot. Maro po siya. Gibutang niya ang household gods ang papa dito sa saddle sa camel. O matod pa, wala siya nakita ni Laban. Next verse. She said to her father, please sir, forgive me if I don't give up for you. I'm having my monthly period. Makakon kaayo si. Ayaw na lang kay iya man gilingkuran. Tong household galuuya po din tao sa Diyos. Nalingkuran. So ang first nakalingkod.
Ang first nakalingkod sa household god sa Dios nga gipanag-iya ni Laban, si Rachel. Is ayaw na gunig. So taan ang dapit diri kay gidugo ra ba ko? Grabe yun, no? Grabe yun. Siya, kay gidugo ra ba ko? So Laban continued his search but he could not find the household idols. Wa gid daw niya nakita kay lingkuran man ni Rachel. Hello? So luuya pa daw sa Dios na lingkuran. Nagapamakak si Rachel tungkol sa Dios. So, ingana, the first woman nga kawatan o nakapangawat si Rachel o ang unang nakalingkod sa Dios si Rachel gihapon. Oh, ang unang si tawag ani nagtago-tago sa mga Diyos si Rachel. Hallelujah. So ingana nga daghantag makuan nga uyawa po niya. Kaya naman valuable lagi to sa ilaha. Pero ato ba man sa valuable ba to? Dili. Okay. So let's move on to Judges chapter 4 verse 4 to 5 na ta. Judges chapter 4 verse 4 to 5. Okay. Deborah, the wife of Lapidot, was a prophet who was judging Israel at that time. She would sit under the palm of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim, and the Israelites would go to her for judgment. So the first nga judge as a woman was Deborah. Na ay first judge nga babae. Ganina ang first shepherdess, ang unang magbalante sa karniro nga babae si Rachel. Ang first judge po, ang unang maghukom, kaya dili man siya ikaw first prophet, kaya na may prophet ng woman gapon sa kuan kay sana si Miriam, giisip pa siya nga prophet, nag-prophesy man si Miriam, so dili siya ng first prophet. But the first woman nga judge si Deborah. Asawa daw siya ni Lapidot na, panawa ha? Si Lapidot lalaki, pero nga nung wala man siya gihimo ni Lord nga judge. Because, ipadayag lang na ni Lord, nga naay babae nga capable mo carry sa plan ni Lord sa iyang position. Diba? Pero problema gyud kay panahantod karon sa uban. Dili makadawat nga naay babae nga dahog posisyon, lagad si Ginoo or judge or pastor. Problema na sa uban. Makasabot ng kas Biblia, bisan pa sa Old Testament, nagsulti na di ay ang Bible. Sa to, asawa siya ni Lapidot, prophet po siya, who was judging Israel at that time. Prophet si Deborah, o judge po siya. So the first woman judge for God's people was Deborah. She would sit under the palm of Deborah. Dito kuno ang opisina ilalong sa mga palmera. Oh. Why is it ilalong sa palmera? What is it behind the palm? Unsa di ay ang ma-produce a palm oil? It means anointing. Without this anointing, there is no fair judgment. Hello. And between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim, and the Israelites would go to her for judgment. Ang mga katawan sa Israel mo adto sa iya konsulta, magkuan sa iyang hukom sa problema. Sa si pasabot nga ay gipaday sa Ginoo nga unang babae nga din gigat tagaan sa Ginoo og responsibility. Hello. Nga maghatag og judgment, hukom as a judge. Dili man iyang banag gipili ni Lord. Kay paday ni Lord nga naay babae nga iya jung gamiton to become His servant. Hello. Nga na. So kanang mga tao nga sige nag-judge about babae, wala pa man kuna sila kabalo sa whole scripture. E kung dili pa kakabalo, pa kakasuta o sa naanas Biblia, sige ra magkapamantay, sige ra magkapangdaot.
Sakto dili. Pero makabalo na kas kamatuoran is, di ba? Ang nakabalo sa kamatuoran di na magbagutbot, di magbay. Ang wala kabalo, dakan magutbot, kaya wala man sa kabalo. Okay, let's move on to the next verse on that. One day she sent for Barak, son of Abinom, who lived in Kadesh in the land of Naphtali. She said to him, "This is what the Lord, the God of Israel, commands you. Call out 10,000 warriors from the tribes of Naphtali and Jebulun at Mount Tabor." Kaya siya man ang judge, siya pud ang prophet. So, dili lang siya basta-basta. Duha ang iyang position as a prophet and as a judge. So, naialagad sa ginong babae na dili lang dili lang isa ang iyang position nga gihatag ni Lord nga gift or talent. Pero sa uban, walay babae lagi. Sige, pasagda ito sila. Bahala sila. So, gisugo ni Deborah si Barak nga magmanso og 10,000 ka mga manggugubat gikan sa tribo sa Naphtali and Zebulun at Mount Tabor. Ug kabalo mo si Barak ani talawan. Ingon si Barak, adili ko mo atos gubat, hindi ka mo uban. So the first coward, ato sunod next verse. And I will call out Sisera, commander of Jabin's army, along with his chariots and warriors to the Kishon River. There I will give you victory over him. Ipanayag na ni Lord kang Deborah, ang away nga ilang sagbangon, madaogon sila. Siya, akong tawagon si Sisera nga commander sa Jabin's army. Si Sisera mo na ilang kontra commander sa pikas ng kanang kampo. Uban sa mga karwahi o mga manggugubat ngadto sa Kishon River. There I will give you victory over him. Kay ihatag na ko ang kadaugan. Asa dito? Sa Kishon River. Okay, next verse. Utay sugo ni Deborah nga prophet of judge. Barak told her, "I will go, but only if you go with me." Kabalo mo si Sisera kay isog kay sa ningon si Barak. Moadto ra ko, uban ka. So ang first nga coward nga commander si Barak. Isog pang babae kaysa niya. Hello? So nailaki nga, taas o posisyon, pero talawan. Yung si Barak, gisugo man ni Deborah nga mag-train ka, o 10,000 ka soldiers, kay naay gubat. Himong, kung anong si Sisera, o gihatag na kong kadaugan doon sa Kishon River. Ingon si Barak, muadto lang ko, uban ka. Next verse. "Very well," she replied, "I will go with you." Wala agad ingon si Deborah nga. Ay, di ko mauban, kung may babae. Hello? Wala na ingon si Deborah nga. Di ko mauban, ako rin babae, anak. Siya, sige, mauban ko. "But you will receive no honor in this venture, for the Lord's victory over Sisera will be at the hands of a woman." Siya, uban ko, pero dili kapasidunggan aning kadaugan kay, matod pa, ang kadaugan itugyan sa Ginoo sa kamot sa kababae. So Deborah went with Barak to Kadesh. So ang unang talawan nga dakong ranggo commander si Barak. Si Deborah is isog. The first judge nga woman. Pero dili siya prophet, kaya na mag-happen. Prophet na pa niya. Prophet siya, pero dili siya first prophet na gitawag sa woman. So muna ay kabalaka mga babae, nga gigitagaan sa ginugasa, kaya nag-ingon ng Biblia. Basag mga suko ng mga laki, di basang ginuwala ng suko na to. Amen ba? Hello? Kaya kung tanaw na to, ang survey, o pila gid ka babaeng alagad sa Ginoo namuhat. O pila ka, lalaki nga namuhat. Hello? Kinsa kay pinakadaghan nga namuhat sa blotos Ginoo? Kay kung ang lalaki na mamuhat sa blotos Ginoo, gamay ray mahimo achievement fulfillment sa commission ni Lord. Madugay ang pagtrabaho sa blotos Ginoo nang sa to in the book of Joel chapter 2 verse 28, "In the last days I will pour out my spirit upon all flesh." Wala yun, upon all men. Sa katapusan,
Okay, Joel 2:28. Let's see that one. Joel 2:28. Then after doing all these things, I will pour out my spirit upon all people, all flesh. All people sa ato pa, tanang tao, bae o lalaki, batan-on o tiguang, your sons and daughters will prophesy. Isa to klaro na kay ang inyong mga anak na lalaki, anak na babae, magpropesiya. Magsulti sa word of God. Your old men will dream dreams. Ang mga tigulang mga lalaki, magdamgo mga damgo. And your young men will see visions. Usay makalimutan sa scripture, mo nagdagan tagsala. Isa ta, tanang katawan kunsaran sa Espiritu sino. Diba ang fulfillment ani in the book of Acts, mga babae lalaki nagtipok dito atol pa sa upper room. Ang tanan nga naa dito bata bataw tiguang ikunsaran sa Espiritu Santo. That is the fulfillment. Munang daghang mga babae kauban ni Jesus asa, some women went with Jesus and they supported Jesus ministry. To pick up na to atong nagi Sunday. Sumana nga, ako, daghan nga, kung maminaw kay babae, walay pastoras babae, bahala sila. Sakit ilang tiyan. Utok nila. Kaya wadi, kay kabalo ko kinsay nagamit nako. Amen. Hello. May pang Ginoo, ganang pamati, ganang tanaw, from tawal, pwede ka dawat, nasuko. Sa to, I will pour out my spirit upon all people. In ASB, upon all flesh. Let's see the ASB on this. And it come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Pareha na. All flesh sa tanang may, tanan nga may, ulod, tanan tao man. Your sons and daughters, o klaro kayo, ang inyong mga anak na lalaki, anak na babae, magpropesiya. If you connect this verse to the book of Ezekiel chapter 37, sa tuingon katong ipakita ni Lord si Ezekiel sa dry bones in the valley. Ingon dayon si Lord kang Ezekiel, mabuhi ba ning mga bugog nga patay na nga uga? Ingon siya, ikaw rin na side, Lord. Prophesy to these bones. Di ba ingon? Prophesy to these bones. Walihi, sultiin ning bones. O pag-prophesy niya, nang liyok din ng bones. Naliw ang bones. And then isa, breathe to this bone. Prophesy to the winds to give them breath aron maginhawa sila. It means the Holy Spirit. Prophesy. Isa to, the daughters are prophesying. Kinsa nagpropesiya, kinsa nagsulti, nga nabanaw na si Kristo Jesus, kinsa kini? Kinsa una nagpropesiya, nagsulti, nga nabanaw na si Jesus? See, Mary Magdalene, the first one, who told about Jesus' resurrection, was Mary Magdalene. So, luoy kayo, gasapaw-sapaw ang mga sala sa mga tao, di kasabot no. Sige, pamantay sa sayop sa uban. Hello? So, to na yung mga tao, pamayno sa wali, pero bantay lang sa sayop. And they are like Pharisee in the book, in the New Testament time. If you know the Bible, if you know the scripture, ang mga Pharisee maminaw sabtang si Jesus gawali, pero bantayan lang nilang sayop ni Jesus. Sakto dili. Na yung mga kataong kapaminaw sa wali, pero mamantay lang sa sayop. Mamikil lang. Next verse 29. Even on the male and female servants, in those days I will pour out my spirit. Klaro, kaysa sa bisan sa mga lalaki o mga babae ng mga ulipon, anang adlaw, akong ibubo ang akong espiritu. Klaro, kaistanan. Even on the male and female servants, in those days I will pour out my spirit. Sa bisan sa lalaki, babae ng mga ulipon, ibubo na ko Espiritu Santo. Sa may purpose mo po sa Espiritu Santo, aron nga dili ta
Kuan lang nga wala trabaho. Isulti nato ang kamatuonan. Once we are empowered by the Holy Spirit, once the Spirit of God will fill us, matubra, magpuno ka na, mag-empower ka na to. Di jud ka kapugo nga dili pagawas sa imo ba ang mga pulong nga imong nga nasabtalog imong kasinatian das Ginoo. Hello. It was fulfilled. Verse 1, wala pa ga-reveal. It was fulfilled in the book of Acts. Basta uban, wala pa na-reveal sa nalimtan niya. Sige pa lang ipon sila, pangimantay sa mga babae nga preacher. Sige lang pang daot, usahan na sila. Hello, so again, the first woman judge. Isa mo first woman judge? Si Deborah. He was also a prophet. The first coward na commander? Si Barak. Yan siya, di ko mo uban kung di ka mo uban. Diya sige, pero dili ka pasidunggas kadaugan, kaya ang kadaugan, ang pasidunggan o sa kababae mo to si Jael. Ngano ka pang gamiton sa Ginoo ang babae? Kay abtik mo liho. Nga, babae. Lanawan mo si Deborah, mura siya laki. Siya si kahadlok, grabe siya courageous, grabe ka siya brave. Wala siya ngon, ani ko mo uban, ako na babae dito. So na ay mga panahon nga sa mga lakaw-lakaw sa bulaton, ikaw na babae. Pero para sa uban nga malicious ka iguna-huna. Di. Wala ba di term na? Wala ba ethics? Wala ba ethics? Wala ba sabay Bisaya sa ethics? Pamatasan. Okay. Asa to the pure? To the pure, everything is pure. Nato yung versikulo. Sa mga putli, everything is pure. In the book of Thessalonians, siguro. Sa mga putli, ang tanan, putli. Apan sa mga hugaw, kasing-kasing hugaw na hugaw ang tanan. Hello? Ako dili. Affected sa mong isa ka group nga kuan ako sa Blessed Kauswagan movie. Ako na si babae. Pero dili, dyan ko ingon nga, ako rin babae. Nga naman. Mga pastor na ito, grupo na, pastor man ko. Wala dyan ko yung ma-intimidate, wala dyan ko, nga naman, because that's not me. I'm there because I was sent by God to join with them for a purpose nga na ay katuyuan si Lord. Sa diya nga ang barangay na mga kuan ng lupong tagapamayapa na mga activities sa mga zone diri sa Kauswagan. Then during kasi magwali, wala ko nag-volunteer pero na nagaan ko tahas gawali ko. Why? Kung ang atong mindset ato bitang ipakuan si Ginoo, ipalit si Ginoo, wala na restrictions. Wala na yung mga kuan din mga dili maayo nga huna-huna. Now, let's move on to Genesis chapter 50 verse 1 to 2. Genesis 50 verse 1 to 2. Then Joseph fell on his father's face and wept over him and kissed him. Si Joseph, kaya namatay naman si Jacob ani. Nihalok sa iyang papa, matud pa, o nagtsabaw siya, nagbangutan siya, kaya namatay iyang papa. Verse 2. And Joseph commanded his servants, the physicians, to embalm his father. So the physicians embalm Israel or Jacob. So ang unang nabalsamar, si Jacob. Okay, let's see so the physicians embalm Israel or Jacob. Let's see the end. Ang unang nabalsamar si Jacob. Asa nga nasud ang nagkuan about embalming or pagbalsamar? Egypt. So, niingon si Joseph nga babalsamar ang lawas ang papa. Okay. So, nabalsamar ang papa ni Joseph. Now,
let's move on to verse 26 or 26. 26. Okay. Joseph died at the age of 110. The Egyptians embalmed him, and his body was placed in a coffin in Egypt. Asa daw namatay si Joseph? Sa Egypt gyapon siya namatay, 110 ang iyang edad. So the first nga nasuod sa lungon, si Joseph. Ang tong topic is about the first. So kung mga Bible quiz, na namoy katubag kung kinsa mga first. Hallelujah. Ang price isa ka 3-in-1 kape. Hallelujah. Sa to, giimbam, gibalsamar si Joseph sa Egypt, o matud pa gibutang ang iyang lawas sa lumon. So asa nagsugod na? Sa Egypt. So dili sayop ni butang sa lungon. Kaya sa to, ay paano lang gud sa subaan na kung patay ang lawas. Hello. So kita po nato din nga sa nasunod siguro ang first nga nipalit og lubnganan si Abraham. So di nga ay muso mo dito palit ang Memorial Plans Week bro panong taana. Ang first nipalit og lubnganan si Abraham. So dili sayop nga mapalit tag lubnganan. O dili sayop mo, palit tag lumon daan. Hello, di ba sa Memorial Plans? Memorial Plans, lumon man na imong gibayran. Oh, sa Memorial Plans, yuta na imong gibayran sa imong lubngan. So naas Biblia. Muna magtuon jud ta, maminaw jud ta, daghang tagma, saktan. Imon ba mga students? Amen. Hallelujah. Unang ayaw kabalaka kung na mo ikapalit og lungon, palit. Hello. Hallelujah. Sa to, ang first na sulod sa lungon, kisa to? Si Joseph. Siya po na balsamar. Dito sa Egypt. Okay, let us pray for His word. Father God in heaven, thank you so much, Lord, of your living word. Thank you, Lord God, for the